tumataas yung manhid sa paa ko hanggang nasa tuhod ko na, hanggang nasa hita ko na. So sabi ko, mukhang iba na to. Nung umaabot na sa chest, yung numbness, may konting pain. So ang ginawa ko, sabi ko nga, kahit na pilyo at salbahe akong bata, meron ako palaging dalang rosaryo. Pero at that time, ang tingin ko sa rosaryo, anting-anting. Pagka may rosaryo ka, hindi ka tatabla ng mga sakuna, mga aksidente, palagi kang safe. But hindi ko alam, that moment, I started talking to somebody. Sabi ko sa kanya, Jesus Christ, just allow me to go home safely. Pabayaan niyo ako makauwi and allow me to see my wife and my mother. After that, hindi ko alam nakatulog na ako. Ang tagal daw ng tulog ko. And then, nung nagising ako, parang ang daming hindi kumikilo sa akin. Parang pagod na pagod ako. Hanggang nakadaong kami dun sa pantalan, dumiretso na kami ng uwi sa bahay. And the first thing I did was to ask for forgiveness. Meron daw akong hardening of the arteries. Meron daw ischemia. Meron daw akong enlargement of the heart. Tsaka hypertensive daw ako. Tsaka anytime daw pwede akong mag-breakdown. My BP was shooting up so high. Ang taas. I was 23 years old then and carrying a sickness of a 60-year-old man. Sa sobrang tindi nung dinaanan ko, yung nangyari sa akin, yung incident na yun, may bumagsak lang na isang bagay na ninenervyos na ako, nagugulat na ako, natatakot na ako. Anytime, any minute, aatake yung nervous breakdown ko. Since then, hindi na ako makatulog nang wala siya sa tabi ko. Hindi rin siya makaalis ng bahay kasi ayaw ko siyang umalis. Gusto ko nandun lang siya. Hindi na ako makalabas. Pagkalalabas ako, kailangan ko nakatranquilize ako. Kasi hindi ako makakalabas ng normal. Hindi ako makakalabas. Ang tagal nun. I started praying. I become prayerful. Every hour, nagro-rosaryo ko. Si Brother George. After 10 years, I was introduced sa Christian Life program. Dati po ako'y nasa sanlibutan, ngunit po binago po ako ng salita niya. Marami po akong bisyo tulad po ng paninigarilyo. Habang nag-ongoing yung Christian Life program namin, hindi ako makapagsalita dahil kasi ang huhusay nila eh. Well-versed sa Bible, ako wala akong alam eh. Hindi ko nga kilala kung ano nangyari dun sa disciples eh. Jesus stood there and cried out, "If any man is thirsty, let him come to me." Nung ibabaptize na lang kami, dalawa na lang kami natira. Yung isang drunkard at saka yung isang addicted. Pero yung mga marurunong at mahuhusay, nawala. Sumuko. Yung iba, hindi na nagtuloy. Iba talaga ang Panginoon Diyos. Talagang hahanapin niya yung makasalanan. At yung makasalanan na gusto magsisi. Never turn back. Dire-diretso na yun. It was 180 degrees turning. At hindi na ako tumigil nun. Yung buong buhay ko dun sa pag-aaral ko sa eskwela, elementary, high school, intermediate, wala akong natapos na libro dun eh. Ang natapos ko ng basahin ng libro, Biblia. Totoo pala ang Panginoon Diyos. Pagka humarap ka sa harap ng Panginoon Diyos, wala kang kasalanan. Ganun sa kabait. At ganun kaperpekto ang Panginoon. For so many years, nung halos naikot ko na yung buong Pilipinas, sumasama ako sa service namin ng community, hanggang nakakapunta na nga kami sa iba-ibang bansa, if I can remember it right, 2001, me and my wife went to Dubai kasi yun ang center nung anniversary ng CFC. Pero Glenn, mag-unpack ka na. when we came home, Bago talaga bumiyahe. Tingnan na natin yung mga pasalubong natin. para kanino ba to? Kay Aline siya kay Deken, bigay na natin. Claire, what's Aray wrong? ko. Ayun na naman, Glenn. Nararamdaman ko na naman. Higa ka muna, higa ka muna. Kumikirot eh.
Gusto ko na patingin to, Glenn. Okay, sige. Gusto mo tawagan ko na si Dr. Reyes? Sige, tawagin mo na siya. Sabi niya hindi lang daw niya pinapansin pero it has been there for so long. It was cancer of the breast, stage 2B. Kung ano yung ginagawa namin nung araw, walang nabago doon. Ang pagbabago lang doon, nagpupunta kami sa ospital, tapos nagki-chemotherapy siya, nagra-radiation siya, pero hindi ito hindrance para itigil namin o maiba yung buhay namin. It was all the same. In fact, hindi lang pareho. More fire, more burning. Mas tumataas yung pananampalataya. Mas kumakapit ka. Mas naiintindihan mo ang buhay. At mas pinasasalamatan mo kasi in spite of mga pinagdaanan namin dalawa, we were doing things together. We were serving the church together. And most of all, we were being blessed together. Len? Pero this time, parang iba na yung nangyayari. I do things for her, not her doing things for me. Ako yung kumukuha sa kanya ng mga pagkain, years, dumaan. Ilang cycles yung chemo niya, yung radiation niya. Tapos, naging stage 3, up to the point na naging stage 4. Glenn? Glenn? Ano nangyayari? Glenn! Glenn, sumama naman ako sa CR. Doon sa mga dinadaanan niya, ako ang inaalala niya. Sabi niya, napapagod ka na, no? Sabi ko, hindi, lumalaki nga ang muscle ko. Eh. Dahil nakikita niya, nalulungkot na ako, nahihirapan ako, nangangayayat ako yung nagsasuffer. Kaya siya nahihirapan. Hindi siya nahihirapan dahil may sakit siya. Kaya siya nahihirapan. Ayaw niya mahirapan yung mahal niya. Len? Okay ka lang? Len? And then she told me, from now on, no more Western medicine. I'll just rely on my God the way we did before. I'll just rely on Him and wait for Him. That was the start na hindi na siya umawak ng gamot, hindi na siya uminom none whatsoever. Hindi na kami nagpatingin. Dumating yung pain management, dalawang doktor. It was early in the morning nang dumating. I was out of the room. Yung dalawang doktor lang at saka yung kaibigan namin. After 5-6 minutes, teka muna, parang hindi na siya, parang wala ng air. Ganun lang. Parang wala ng air. Tapos tinignan nila yung pulse, tinignan nila yung heartbeat, tinignan nila yung blood pressure, veins wala, collapse. She's gone. For the past 2,700 days, more or less, after her death, almost every day I see her. Nadala ko siya ng bulaklak. Ang realization ko, kaya pala dumaan ako doon. Kaya ko pala dinaanan yun. Because ang rason ng Panginoon Diyos sa akin, kung hindi mo dadaanan yan, hindi mo matatanggap yung mangyayari sa Kanya. Pagka pala ang puso mo
nakatuon sa serbisyo, sanay ka na at hindi na ito parang baliwala lang. It's just, it comes naturally. Nagli-lead ako ng worship, nagbibigay ako ng workshop na hindi sa panaginip, hindi ko maisip na magagawa ko yon. Hindi ako nagsisisi kasi ginamit ko yung mga kahinaan ko, ginamit ko yung mga nangyari sa akin na hindi tama, ginamit ko yung mga naging experience ko na mali, ginamit kong tungtungan at sandalan at pundasyon para maitama ako. Maraming nagsasabi na and it's your time, it's your time. Maraming beses na akong nakakita na hindi ko napansin na tinatawag na ako ng Panginoon Diyos. Dahil siguro wala yung isip ko sa Kanya at wala yung puso ko sa Kanya, hindi ako nakatuon sa Kanya. Hindi ko nakikita yung mga tawag niya. Nag-intay pa ako ng isang tragic na pangyayari bago ko makita. Sa bawat isa sa atin, merong ganun. Sa bawat isa sa atin, merong inutos. Meron tayong bawat gawain dapat gampanan. At ito ay yung pananagutan natin sa Panginoon Diyos. Madalas nangyayari ang conversion experience kung nararanasan natin ang karupukan ng buhay. Kung more or less, okay naman, maganda ang takbo ng buhay natin, ang hirap magbagong buhay, magbago ng puso. Pero kung may crisis or may pagkayanig or yung sinasabi nga natin bulagahan ng Diyos, mamumula tayo sa katotohanan. Isang halimbawa dyan kay San Ignacio de Loyola. So, binata siya, yung panahong yun, gwapo pa siya. Ang pinaka-importante sa kanya, maging mayaman, maging bida, maging sikat sa mundo. Kaya kaliwat kanan ng ligaw niya sa mga babae. Tapos noon, ano nangyari sa kanya? Tinamaan siya ng kanyon sa paanan, sa tuhod. So, muntik na siyang mamatay. So, yun ang tinatawag na krisis. Parang ang tawag nga sa kanila dyan, yung bulaga ng Diyos. Kaya imbis na maging makasarili, naging makatao siya, naging makakapwa, naging maka-Diyos. And that started his conversion experience. At sa palagay ko, kay Glenn, yun yung pagka-stroke niya. Na-stroke siya eh. Kaya, nagising siya sa katotohanan na, marupok pala ako. Hindi uubra yung baril ko, pagka-adik ko, yung mga bisyo ko. Napakarupok ng buhay, napakarupok ko. At dapat hindi ako magyabang. At hindi ako pwedeng umasa sa sarili ko. Aasa at aasa lang ako sa Diyos. Kaya may pagbabago ng perspektibo, may pagbabago ng values o kahalagan at pagbabago ng relationships sa katayuan ni Glenn. Napalapit siya sa Couples for Christ. Kaya doon lumago ang kanyang pananampalataya at lalong dumali yung kanyang pagbabagong buhay. Kaya naman yun namatay na yung kanyang asawa, di ba? Si Len. Matatag na yung kanyang pananampalataya na natanggap na niya yun. Sa ayaw natin at sa gusto, ang buhay marupok. Kaya nga, ang sasabi nga ng kanta, ang tao ay marupok. Magkakasakit at magkakasakit tayo. Tatanda at tatanda tayo. Magkakaproblema at magkakaproblema tayo, maski sino man tayo. Yun ang ibig sabihin ng maging tao. At madalas, ginagamit ito ng Diyos para magising tayo at mapalapit tayo sa Kanya.